Meron ka bang American bully at exotic bully? Bago ka lang ba sa bully community? Yung nanonood ka ng Samwalastik, na pumupunta si Samwalastik sa show pero hindi mo alam kung paano. Itong vlog na to ay makakatulong sa inyo kung ikaw ay newbie at gusto mong makaranas, gusto mong sumali sa show. Ano ba ang dapat mong malaman? Ito na yon mga kawalastik. Dahil sa 4 years natin sa bully community, ay na-experience ko kung paano. At sana mahimay-himay ko sa inyo. At para sa ganun, hindi kayo kabahan. Alam nyo ang gagawin nyo kahit na newbie lang kayo, napupunta kayo sa isang bully show. Guys, welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, to subscribe. Samwalastik. Napakatagal yatang hindi ako naka-vlog Guys, kaya tayo hindi naka-vlog dahil nanganak na si Mrs. So syempre, inatupag ko muna. Sa totoo lang, hanggang ngayon busy pa kami pero syempre, yung responsibilidad ko sa inyo na kayo'y nag-aabang lagi sa vlog ko ay nakakahiya naman sa inyo. Kaya ko naman mag-vlog somehow at 'di ba? Mabigyan kayo ng magandang vlog, informative vlog, 'di ba? Kaya hindi ko hahayaan na hindi maka-vlog kahit sa saglit na sandali. Sa totoo lang, puyat-puyat pa ako si Samwalastik pero hindi ko kayo bibiguin sa mga vlog. So ito ako ngayon, nag-vlog ako. Ito sa mga hindi nakakilala ha. Beast in the house. Sa mga hindi nakakilala, baka si Kronos lang ang kilala nyo. Ito ang kauna-unahan kong Excel American Bully si Beast, tsaka ang kasama niya ay ang kapatid niya na si Dollar. So, malapit na mag-hit si Dollar, tsaka si Asia yung anak ni Dollar. Si Asia ay papartner ko kay King Sila, at si Dollar ay papartner ko kay Kronos. Yun ang maganda. Hindi siya pwedeng pumartner kay Dollar kasi magkapatid sila, pero pwede kay Asia siguro. Line breeding, kumbaga. So, bakit nga ba tayo nag-vlog? Dan. Lapit ka. Kaya tayo nag-vlog mga kawalastik. Dahil gusto kong malaman nyo kung paano ba umattend ng show. Bakit? Kasi napakasarap umattend ng show pero kinakabahan ka kasi hindi mo alam kung paano. Tama? Di ba? Lakad tayo. Let's go dun. Yan, pakita mo siya. Wait lang, Beast. Dito ka. Halika na. Nakakita ng pusa eh. Halika na. Dito tayo. Dito lang. Dito. Stay lang, dito. Uy! Stay lang. Halika na. Come here. Guys, may darating na show. Ang Bullies and Gentlemen, kasama ako dyan. Grupo kami ng mga breeder. Okay? 6 na kennel kami na ang gusto lang is mapasaya ang ating bully community. Ngayon, guys, ganito. Meron kaming darating na show sa darating na February 3, 2024 sa Aquamarine. Malapit na. Siguro kung ma-upload ko to ngayon, 2 days na lang. Guys, 2 days na lang. February 3. Gusto kong malaman nyo paano sumali ang isang newbie. Kasi ganito. Bumili ka ng aso. Napanood mo si Samwalastik. Ngayon nakita mo si Samwalastik umaattend ng show. Ngayon, magtataka paano. So ito na ang gagawin ko sa inyo. At sasabihin ko sa inyo lahat ng detalye kung paano ang aso mo, saan mo isasali. Di ba? So gawin na natin, no? Siyempre, sa show, sa ABKC show, pag international, American Bully yan. Hindi pwede na ang exotic bully mo, yung pangong exotic bully mo, ay isasalang mo sa ABKC. Hindi po. Magkaiba po sila. Ang ABKC ay para lang sa American Bully. Ano ba itsura ng American Bully? Yung mahabang nguso, mga American Bully natin yan. May mga standard kasi ang American Bully. Pero yung mga nakikita nyo noon sa akin na sila Crazy Boss, talaga na pango, exotic bully ang tawag doon. So either way, kung ano ang aso mo,
ay pwede mo naman yan isa lang, depende sa show. Ngayon, yung show namin, halimbawa, ABKC show, international, American Bully yan. Ngayon, meron kaming tinatawag ng mga local registering kasama, di ba? Yun yung PBKC, PBBR, PABR, tsaka IBBC. Yan ang mga magsasanction ng mga exotic. Nagsasanction din sila ng mga American Bully. Lahat ng bully sinasanction din nila. Ganito nga kasi yan. Once na nagpa-show ka ng international show na ABKC, tapos under mo yung mga local registry, kapag nanalo ang American Bully mo sa ABKC, automatic yung points mo, ipo-points na rin doon sa mga local registry. Ganyan yung mga big show na tinatawag. Maraming ganyan, hindi lang kami. May mga dumaan pa na meron. Minsan, ang local registry nila is 2 lang, minsan 3. Hindi ko alam kung kami lang yata ang nagpa-show na 4. Hindi ko alam ha. Baka pangalawa kami na 4 ang local registry. Kaya maganda siya, mga kawalastik. Halimbawa, bago ang American Bully mo. Halimbawa ang American Bully mo. Ano ba ang dapat mong gawin? Siyempre, ang una mong gawin, manood ka ng Sam Walastik. Manood ka ng Sam Walastik, yung mga ina-attendan ni Sam Walastik na show. Meron ako ipapakita guys about yung pinaka pwede mong salihan sa isang show. Ang sample ko talaga guys, para hindi tayo maligaw, is yung show namin. Yung international show na ABKC, tapos may under ng mga local registry. Di ba? Para hindi tayo maligaw. So, ang amin guys, meron kaming fun match. Ang fun match kasi mga kawalastik ay isang laro kung saan hindi siya pointed. Kasi nga, fun match. The word itself, fun match. So ano bang nasa loob ng fun match? Guys, ang nasa loob ng fun match ay may tinatawag na best bloodline. Ano ba yung mga best bloodline? Yan yung mga sa ng bully, sila yung mga sikat, sila yung nakapag-produce ng marami, sila yung talagang tunog na tunog ang pangalan na napakagandang aso. Sino-sino ba yon? Example, Crazy Boss, Veneno Line, di ba? Kaya importante ang bloodline guys eh. Veneno Line, si Crazy Boss. Ganun yon. So kung may Veneno Line ka, ipapasok mo sa Veneno Line. Kung merong bloodline ang aso mo na Bape, Miyagi, DC Devil, Veneno, Crunch, Devil Spit, E.T., Dax, Racamania, Venom, Magoo, Samson, Razor Edge, Bulty, Rhino Devil, yan. Yan yung mga nakalagay ngayon sa amin na pwede mong isalang sa fun match ng bloodline. Okay? Ngayon, may category ba to ng month? No! No! Isalang mo kung gusto mo. Kahit puppy pa, kahit 6 months pa, salang mo na. Pwede yun. Diba? Fun match lang kasi. So ito, hindi ka pwedeng masaktan na bakit natalo aso ko. Wag. Kasi nga, fun match. Diba? Kung mananalo yung aso mo, ayos. Kung hindi, next time uli. Pinapractice mo lang naman yung aso mo eh. Kumbaga, inaano mo sila eh, pinapakita mo na sa kanila na ganito yung show sa aso mo hanggang masanay sila na masanay. Guys, pagdating sa bloodline, tandaan nyo, para malaman nyo, bibili kayo ng aso na kailangan may papel. Diba? Para sa ganun, madali nyo makita kung saan bloodline ba to, kung saan ano ba to, American Bully ba to, exotic bully ba to. Kasi marami nagme-message sa akin na Sir Sam, tingnan mo nga kung legit American Bully to, tingnan mo nga kung legit exotic to, tingnan mo nga kung nano exotic to. Ngayon, lagi kong sinasabi sa kanila, patingin po ng papel para makita natin yung nanay at tatay kung American Bully ba o exotic bully, para masabi ko po sa inyo kung ano yung category ng aso mo. Ang mahirap kasi, mahirap manghula mga kawalastik. Kaya yung iba na, alam niya nung iba na nagtanong sa akin. So sa susunod, bumili po kayo bumili po kayo sa maayos na breeder na may papel na ibibigay para sa ganon, hindi kayo maligaw. Ganon ha. Pagdating dyan sa bloodline, hindi na po kailangan mag-gating. Okay. So, ang gagawin lang po niyan, dahil baka papi lang ang isa lang mo, nakatayo lang po yan.
Tapos pipili lang po kung sino yung pinakagusto ng judges na kamukha ng bloodline nyo. O yun yung matitipuhan niya. Ganun lang po pag bloodline ang labanan. So yun yung bloodline. Meron naman tinatawag guys na color. Yan. Papaano kung ang isasalang mo ay sa kulay naman? Kasi may best in color. Ano naman yung best in color? Ang best in color guys, syempre yung may pinakamagandang coat, magandang kulay, 'di ba? Maganda yung markings ng kulay. Ano ba mga kulay ng bully? 'Di ba? Merong lilac try, merong chocolate, merong blue fawn, merong blue try, 'di ba? Ganyan ang mga kulay ng mga bully natin. I-confirm nyo lang kung ano ang kulay ng aso nyo, tapos pagpunta nyo ng show, sasabihin nyo na isasalang nyo siya sa fan match na color. So yan, kahit ano pa ring edad dyan. Kahit ano pa ring edad dyan. Pag maganda ang aso mo, maganda ang kulay ng aso mo, at natipuhan ng judges, ay di panalo sa fan match. Nakakatuwa, di ba? Manood ka na, sinalang mo lang, sinubukan mo lang ang aso mo sa color, wala naman gating, puro stocking lang. Paano ba ang stocking? O ganito, ito nga pala si Kisses guys. Pakita mo. Ito ka, doon ka. O, yan si Kisses guys, oh. O, Kisses, pakita mo si Kisses. Ganda ba? O, yan si Kisses. O, ang stocking, paano ba? Ang gagawin mo lang sa aso mo, ay itatayo mo lang ng diretso, harap. Ihaharap mo lang na ganyan, o. Ipe-present mo lang yung aso mo ng maganda. Tayo ka na maayos. Okay, yan. O, itatayo mo lang na ganyan. Hindi na kailangan mag-gate-gate katulad ng nakikita nyo sa vlog ko na si Kronos ay nananalo. Iba na yon. O, yan. O, ang kulay ni Kisses ay chocolate. O, gaganyan lang. Tapos, nasa harap ni Kisses ang judges. Titingnan. Napapanood nyo naman show na inatiran ko. Ganyan lang, pag kulay and bloodline. Hindi na kailangan tumakbo. Yan lang. Oh, very simple, 'di ba? Hindi mo na kailangan mag-practice. Susubukan mo lang naman eh. 'Yun na nga, 'di ba? Napakadali lang. I-stack mo lang sa harapan kahit hawakan mo, i-check 'yan ng judges, lalo na pagdating sa kulay. Syempre, i-check yung mukha niyan, may tama-tama ba? Maganda ba, makintab ba yung coat? O wala bang peklat, 'di ba? 'Yun yung mga makinis ba, 'di ba? O pag nakita niyang maganda, walang tama, baka sakaling kayo manalo, pero hindi ibig sabihin na maganda yung coat ng aso nyo ay okay na. Kasi sa totoo lang, pag sasali ka ng pag papi ang dala mo, wala pang mga tama yan. Kasi bata pa. Kasi pag mga matatanda na, syempre, na didiin yung elbow, na pupuknat yung elbow, hindi, pero ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin nun, talo na sila. Hindi. Isasama pa rin yung, dapat maganda yung look. Pag naka-stock, isasama pa rin yun ng judges. Depende sa judges ha. Kaya, hindi porket kulay, yung mga papi na yung agad yung mananalo. No, hindi. Dapat talaga ma-present mo rin ng maganda. Hindi basta-basta, maganda yung kulay ng aso ko, papi to, wala tong tama. Magtataka ka, bakit nanalo yun? May tama ng konti dito sa elbow. So, hindi lang puro kulay. Siyempre, maganda rin dapat yung presentation, yung tindig ng isang aso na sinalang dun sa color. Di ba? So, okay, next tayo. Ang nakalagay pa dito sa fan match ay, yan naman, ito na. Exotic male, best stock off. O ano yung stock off? Yung ginawa ko kanina kay Kisses, naka-stock lang. Nakikita yung si Kronos, naka-stock na parang sinasabi ko sa vlog na robot. Di ba? Yung naka-robot lang yun, stock yun. Ganun lang, ipapa-stock mo lang. Eh nakikita mo naman sa mga vlog ko kung talagang nanonood ka sa akin na nag-i-stock ako ng aso. So stock lang, walang gating. Okay, next tayo, exotic female. O yan, stock off. Ano to guys ha? Hindi ko lang alam kung 6 months pataas, wala tong edad. Hindi ko lang alam kung saan magsisimula, kung sa 4 months o 6 months, pero parang feeling ko kahit 4 months pa yan pag sinalang mo yan fan match naman So, parang ganon. So, iba't ibang edad ng male, pipiliin ang pinakamaganda mag-stock. Next naman tayo, female naman. Lahat ng female na exotic bully na mag-i-stock, kahit anong edad, pipili doon kung sino pinakamaganda mag-stock. Ang susunod naman, American Bully, 'di ba? Itong fan match na to, hindi to under ng ABKC. Under ito ng local registry ha. Tandaan nyo ha. Next tayo, best
best in stock off naman ng American Bully na female, lahat female, best stock off ng American Bully na male, ganyan yung mga maglalaban-laban, kahit anong edad. Okay? Meron naman best island born na American Bully female, best island born na exotic bully female, yan ang mga naglalaban-laban. So, female, male, female, male, ganun. Kahit ano siguro yung edad. Okay? Best import, yan, nag-import ka. Tapos sinalang mo, American Bully na male. So, American Bully. Lahat yan ng American Bully na import, isasalang. So, kung sino man manalo dyan, kung sino man maganda yung presentation, yun ang mananalo. Meron pa yung dagdag, yung mga miscellaneous award like Best Handler Award, Best Junior Handler. Yung mga bata, yung mga anak mo, hawakan yung aso mo tapos i-stock. Parang kang sila Daryl Abalos na maliit, na hawakan mo yung aso. May mga ganyang mga dagdag na award. Okay? Tapos meron pa, kung may kennel ka, tas okay yung kennel mo, ikaw yung magiging best kennel. Ganyan. Ganyan yung mga fun match. Pwedeng magdagdag, pwedeng magbawas. So, yun ang fun match, ha? Ang sinasabi ko, guys, ang exotic bully ay hindi under ng ABKC. So, pag may exotic bully ka, i-under natin to sa PBKC, IBBC, PABR, tsaka PBBR. Ngayon, ang tanong, ay ano lang ang papel lang ng aso ko ay ABR. Makakasali ba ako dyan? Makakasali ka pa rin. Kasi nga, si Beast, natatandaan ko, nung sumali ako sa USBR na show, international show na USBR, wala pang papel si Beast na USBR. Pag sinalang mo si Beast, at may point siya, ma-record lang yung points pag kumuha ka ng USBR kasi na-registry. Registry sila eh. So, pag kumuha ka ng USBR registry, nagkaroon ka ng permanent registration ng USBR, tsaka pa lang makukuha, tsaka pa lang marirecord yung napanalunan mo doon sa show na yon. Okay? Pati tayo. Ang unang laban sa exotic bully dito sa amin ay best male micro exotic. Dalawa kasi ang standard ng exotic bully. Isang standard na size tsaka isang micro exotic. So, doon lang maglalaban yon. So, ito, best micro-exotic. Yan yun. So tatanungin nyo, sabihin nila yung breeder kung ano ba ang aso nyo. Kasi para somehow mailalaban nyo na sa show. Na alam nyo na yung category niya kung saan siya. Standard ba to? Micro-exotic bully ba to? O nano-exotic bully ba to? Diba? Pero wala naman kasing nano. Ngayon na lang. Kasi nga, pinapaganda ng pinapalitang micro-exotic. Pero sa micro-exotic, ang mga maglalaban-laban, ito ano na to guys pointed na to ng local registry. So medyo halimbawa alam mo na sa fan match, nanood ka na ng matagal ng show, nahalaman mo na itong exotic bully ko dito ko isasalang to sa male kasi ang male ko ay 1 to 2 years old na. So isasalang mo 'yon. Katulad ni Kronos guys. Si Kronos ay sinalang ko sa 1 year to 2 years old kasi yun yung kumbaga, yun yung sakop niya na edad yun ang maglalaban-laban. Tapos, pag nanalo siya doon, aantayin niya yung male na 2 to 3. Di ba? Pag may nanalo doon na male, mag-aantay din siya. Tapos, pag may nanalo naman sa male na 3 and up, tapos tsaka sila maglalaban-laban. Tsaka yun yung malalaman mo kung sino yung best male. Ganun din sa female. Ganun din sa female. Maglalaban-laban ng 1 to 2, maglalaban-laban ng 2 to 3 years old, maglalaban-laban ng 3 years old. Tapos pag nanalo yun, kung sino manalo sa female at kung sino yung manalo sa male noon, maglalaban. Yun yung overall best XL. Yun yung nakita natin kay Kronos na nakuha niya dun sa ABK show nung nakaraan. Pero ang usapan dito ay exotic bully. Okay? Ngayon, meron din overall best micro exotic bully. Ayun yung mga laban dito sa amin Meron naman best male extreme exotic bully. Ano ba yun? Siyempre yung mga makakapal. Yung mga makakapal na aso, di ba? Yun yung makakapal na exotic bully na grabe naman to, sobrang kapal. Kaya nga extreme Talaga namang puro muscle. Pag tiningnan mo, heavy bone. Ganon yung extreme. Kaya pag hindi mo alam ang kategory ng aso mo, pwede kang pumunta ng show at itanong mo sa kanila. Maraming breeders doon. O sa registration or sa kilala mong or sa akin, 'di ba? Kung hindi natin alam, itatanong natin sa nagbi-breed ng extreme exotic bully para malaman mo kung anong category mo. So, tapos micro exotic 'yon, mababa 'yon. Okay. So sa best male standard, ito
sigurado ako na may gating to. Guys, basta standard exotic ang aso mo, may gating to tsaka stocking. Hindi nalalayo sa American Bully na may stocking tsaka gating. Okay? So kung talagang isasalang mo ang aso mo at nakikita mo magandang standard exotic bully mo, ipa-handle mo. I-practice mo. Paano practice? Yung ginagawa ko kay Kronos. Eto. Come, let's go. Good boy, good boy, good boy, Kronos. Good boy. Boy. Oh, come. Good boy, come. Good boy. Iba ang pacing ni Kronos pag ako nag-handle at iba rin ang pacing ni Kronos pag si Sir Darrell nang nag-handle. Come, Kronos. Come. Good boy. Come, let's go. Come. Good boy. Come. Good boy. Good boy, Kronos. Good boy. Come. Good boy. Good boy, Kronos. Oh, come. Good boy. Good boy, Kronos. Good boy. Mabagal siya sa akin, nauuna ako eh. Hops. Yeah, di ba? Stocking mo, gating mo, perfectin mo. Kung may pera ka, ipa-handle mo. Daming tayong kilalang handlers dyan. Di ba? Message mo kung talagang gusto mo. At naniniwala kang possible manalo ang aso mo. Yan, sa mga standard exotic bully na tayo dyan, ha? So, ang maglalaban-laban, age. Sa age pa rin. Mayroong 3, mayroong 2 to 3, mayroong 1 to 2, mayroong 9 to 12 months, mayroong 6 to 9 months, and male pre-novice. Hindi ko alam yung pre-novice kung talagang puppy pa lang, pwede ng isa lang. Kasi cute din eh. Pag mapapanood mo yung mga exotic bully, ang cute kasi talaga ganun. Tapos maganda pa maglakad. Plus na yun, di ba? So yun yung sa best male standard exotic. Ang susunod naman, pwede ka rin sumali sa best female standard exotic. Female naman, di ba? Yung kabila, okay? Next tayo, ganun pa rin na, same pa rin yun ha. Tapos syempre, maglalaban overall best standard exotic, tapos best exotic puppy. Di ba? Meron din best of winners. Ano yung best of winners? Natatandaan niyo yung laban ni Kronos. 4 ang kategory ng American Bully. Pocket, Standard, Classic, tsaka XL. Kung sinong pinakamananalo, kung sinong overall pocket, kung sinong overall standard, kung sinong overall na Classic at kung sino ang overall XL American Bully, maglalaban-laban sa huli. At kung sino ang manalo doon, yun ang tatawaging best of winners. Siya yung pinakamatindi. 'Di ba? Ganun. Kaya talagang kapag nanalo ka at maganda aso mo, dudulo ka at mapupuyat ka talaga. Pero dapat tanggapin mo na pag maganda ang aso mo, sigurado sa huli ka maglalaban-laban, mag-aantay ka ng matagal, matatapos mo yung show. Yun ang ano doon. Kaya kailangan matindi ang puyatan ano mo. Okay. Siyempre, best of breed. Best of breed. Ano yun? Ano ibig sabihin ng best of breed? Kung sino yung mananalo sa exotic, na mananalo sa exotic bully, kung sino mananalo sa French Bulldog, kung sinong mananalo sa English Bulldog, maglalaban-laban na yun. Yun ang tinatawag na best of breed. Next tayo. ABKC. Guys, labas natin si Kronos. Siyempre, ilalabas natin si Kronos dahil ito ang overall champion natin ng XL. Diba? Yee-hoo! Kronos is the name. Congrats again ha. Tara, upo tayo uli doon kasi maganda yung background ko doon. Kronos, let's go.
Napakagaling nito. Napakagaling nitong aso na to. Come. Dito tayo. Kronos is the name. Usapang American Bully na tayo, guys. O nga pala, sa mga hindi nakakilala, si Kronos, overall male XL American Bully. Diba? Palakpakan naman. So, si Kronos to, siyempre pag ABKC, ito ang pambato ko. Ito ang pambato ko dahil nakita ko sa kanya yung potential niya na pwede siyang mag-champion. In Jesus' name, basta practice lang with Sir Darrell Abalos. No? Okay, sige, game tayo, simula tayo. Usapang ABKC tayo, ang maganda dito, hindi katulad to ng mga exotic fan match na maraming, di ba? Fan match marami siyang mga laban-laban, marami siyang contest. Dito kasi sa ABKC, 4 lang ang category dito. Tapos kung sinong manalo doon sa bawat category na yun na yung papalarin. So ano ba yun? Pocket American Bully. Pocket American Bully, 1 to 2, 2 to 3, 3 and up. Yan ang maglalaban-laban. So kung sino ang pinakamanalo sa pocket, mag-aantay. Ganon din sa standard. Maglalaban ng 1 to 2, 2 to 3, 3 years old and up. Kung sino ang manalo doon, mag-aantay. Pag may nanalo sa Classic, mag-aantay pa rin. At pag may nanalo sa XL, mag-aantay pa rin. At pagkatapos noon sa huli, maglalaban-laban. At kung sino ang pinaka the best. Tandaan mo, kung meron kang Classic, meron kang XL, meron kang Pocket, meron kang Standard American Bully, ganon ang mangyayari. Ha? Basta, maglalaban sila, maglalaban-laban. Nakita mo naman sa vlog Panoorin mo na lang yung vlog namin dito kay Kronos. Pag male ang aso mo, ganun ang mangyayari. Pag female, ganun din ang mangyayari. Kung ang female mo ay nanalo sa overall female, ilalaban pa rin yan sa overall na male. At kung sino manalo doon, yun ang tinatawag na best overall American Bully. Ganun lang. So, ganun lang kasimple. Kronos, ganun lang pala kasimple. Ganun lang kasimple na. So, para makapag-practice ka na ng stacking and gating. Sa American Bully, stacking, gating, yan kasama yan. Ngayon, syempre, gusto ko rin i-promote kasi kung i-gating mo ang aso mo, kailangan mong bumili ng Wallastic Pets Collar Choker Leash. May medium, may large. Sukatin mo lang yung leg ng aso mo kung 16 to 21 ang leeg ng aso mo, sa medium ka. Kung ang leeg ng aso mo ay 22 pataas, up to 30 inches, meron kaming large. Ha? Wallastic Pets Collar Choker Leash, makapal to. Kayang mag-pull nito ng motor. Basta, sobrang heavy duty to. Hindi basta-basta. Okay? Gusto ko nga palang i-shoutout. Gusto ko lang i-shoutout dahil nanganak si Yen, I want to thank Asian Hospital sa pag-asikaso sa amin. Talaga namang number 1. Talagang very attentive lahat. Sobrang thankful kami. Of course, gusto rin namin i-thank you si Dr. Rebecca Singson, ang nagpaanak sa asawa ko, ang OB ng asawa ko. Gusto ko rin i-shout out ang mga nurse sa NICU. Shout out nga pala kay Sophie, Aisha, Samantha, Jazz, Pau, Ana, tsaka kay Ma'am Salve and Ma'am Tess, ang mga NICU mothers. And of course, maraming thank you sa pedya ng mga anak ko, kay Doktora Marian Colasito. Maraming salamat. Napakagaling na doktor.